Isang nakakabiglang balita, 5 bansa sa Central Asia ang sabay-sabay na inalis ang China at Rusya mula sa megaproyekto. Ang bagong Silk Road na nagkakahalaga ng 45,000 bilyong W, katumbas ng mahigit 800,000 bilyong VND. Tinawag ito ng BBC na sandali ng pagbabago ng kapangyarihan ng mga superpower. Habang nagkomento ang CNN na ito ay isang pagbabago sa pandaigdigang sitwasyon sa bid session para sa bahagi ng kalsada na tinaguriang Lagusan ng Diwata Enchanted Passage, na may habang 470 kilometro, isang sinumpang lupain na sa loob ng 100 taon, dolamang beses sinubukang sakupin ngunit pawang nabigo, nagpakita ng matinding pagmamataas ang China. Kung kami sa China ay mabigo, wala nang sinuman sa ibabaw ng mundong ito ang makakagawa. Ngunit sa mismong lugar, sumabog ang tunnel boring machine, TBM, ng Tsina at ang pangkat ng Rusya naman ay nalason ng sandatang kemikal. Sa mismong sandaling iyon, bumaba ang mga Pilipino mula sa mga lumang sasakyang ZP at nagsimulang maghukay. Ang mga Tsino na tumawa at nang insulto sa mga Pilipino na dumating lang para manood ay napilitang tumahimik at sabay-sabay naglabas ng breaking news ang mga pandaigdigang ahensya ng balita. Ano ba talaga ang lihim na iniwan ng mga Pilipino 40 taon na ang nakakaraan? Ngayon, ibubunyag ko ang mahiwagang sandali kung paano binago ng Pilipinas ang buong Central Asia. Ako si Antoine Del Fuego, isang Pranses na infrastructure analyst na naglaan ng 40 taon sa pagtatasa ng pinakamahirap na construction site sa buong mundo. Kung may isang ganap na batas na natutunan ko sa aking buong karera, ito ay hinding-hindi pinapatawad ng kalikasan ang pagmamataas ng tao. Ngunit ang narinig ko sa International Conference Room sa Tashkent noong araw na iyon ay isang ganap na nakababaliw na pahayag. Umakyat sa entablado si punong ministro Nuru Sultan Abayev ng Kazakhstan at idineklara na ang bagong proyekto ng Silk Road na may kabuuang haba na 8,500 kilometro sa Central Asia ay matatapos sa loob ng 3 taon. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang seksyon na minarkahan ng pula sa screen at sinabing, at kailangan nating tumagos sa Lagusan ng Diwata na may habang 470 kilometro. Ang buong bulwagan ay parang nagyelo. Lagusan ng Diwata. Ito ay isang sinumpang lupain, isang nakakatakot na alamat sa industriya ng konstruksyon ng Central Asia, ang tagpuan ng Karakum Desert at ng Tian Shan Mountains. Dadaan sa Semipalatinsk, na dating nuclear test site ng dating Unyong Sobyet, at tatawid sa teritoryo ng border dispute ng 3 bansa. Sa loob ng 100 taon, 12 beses sinubukang sakupin, lahat ay nabigo, kung saan 4 beses nagdulot ng malawakang kaswalti. Ito ay isang proyektong nagkakahalaga ng 45,000 bilyong W, dagdag ni Pangulo Shavkat Mirziyoyev ng Uzbekistan. Kung magtagumpay tayo, ang Central Asia ay magiging logistic hub ng mundo. Ang numerong 45,000 bilyon ay nagpabago sa kapaligiran sa bulwagan. Ang kasakiman ay nagsimulang manalo sa takot. Nagkalkula rin ako sa aking isip, para matapos sa tamang oras, kailangan nilang mag-drill ng 430 metro bawat araw. Hindi sa normal na lupain, kundi kasama ang lagusan ng Diwata. Kahit sa Alemanya, sa pinakamahusay na kondisyon, ang limitasyon ay 100 metro lamang bawat araw. Ito ay malinaw na isang gawa ng pagpapakamatay. Ngunit nakakagulat, mayroon pa ring mga korporasyon na nagtaas ng kamay. Mandarin Rail Corp, Marcy, ng Tsina, Vladivostok Engineering, VEE ng Rusya, Obayashi ng Hapon, Limak ng Turkey, at Hotif ng Alemanya. Ang pinakaprominente ay ang China. Kami sa China Railway Group ay nakatapos ng riles ng tren na tumatawid sa Sahara Desert sa Africa. Ang mga malupit na lugar ang aming playground, may kumpiyansang idineklara ni Wang Weiming, pinuno ng delegasyon ng Tsina. Sa likod niya ay 200 inhinyero na nakahanay ng maayos. Sa screen, sunod-sunod na ipinakita ang mga kahangahangang nagawa. Karakoram Tunnel sa Pakistan, riles ng tren na tumatawid sa Great Rift Valley sa Ethiopia, kalsada na tumatawid sa Taklamakan Desert sa Xinjiang. 3 taon. 2 taon lang ang kailangan namin. Ang lagusan ng Diwata ay hindi problema. Hindi rin nagpahuli ang Rusya.
Nasakop namin ang kalupitan sa pamamagitan ng Trans-Siberian Railway. Isa pa, ang lugar na ito ay dating sa amin, sabi ni Vladimir Petrov, kinatawan ng Rusya, na may tono ng pagmamalaki, na nagpapaalala sa kaluwalhatian ng dating Unyong Sobyet. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nagbigay ng isang bombshell na kondisyon ang Pangulo ng Kyrgyzstan. May isa pa. Ito ay isang pinagkasunduan ng lahat ng heads of state. Ang mga pinuno ng 5 bansa ay tumango. Ang unang testing phase ay dapat na ang lagusan ng diwata at sa loob ng 6 na buwan, kailangan nilang tumagos ng minimum na 50 kilometro. Kung mabigo, ang buong kontrata ay automatikong makakansela. Ito ay isang ganap na ibang kuwento. Ang kahilingan na mag-drill muna sa pinakamahirap na bahagi ay isang tunay na pagsubok ng kakayahan. Muling nagkagulo ang bulwagan. Kailangan pa naming suriin. Ang unang umalis ay ang kinatawan ng Obayashi ng Hapon. Masyadong malaki ang peligro. Umiling din ang Hotif Group ng Alemanya. Imposibleng matapos sa loob ng 6 na buwan. Kailangan ng hindi bababa sa 2 taon. Halos idineklara na rin ng limak ng Turkey ang pagsuko. Ngunit ang Tsina at Rusya ay iba. Gagawin namin. Halos sumigaw ng sabay-sabay ang 2 bansa. Nagkatinginan sina Wang Weiming at Petrov na may nagliliyab na tingin. Ang daang siglong kompetisyon para sa hegemonya sa Central Asia ay muling sumiklab. Kung gayon, sa isang linggo, magsasagawa tayo ng presentasyon sa mismong lugar. Ihanda ng mga koponan ang kagamitan at tauhan. Tinapos ng Pangulo ng Turkmenistan ang pulong. Pagkatapos ng pulong, tinanong ko ng pribado ang punong ministro ng Kazakhstan, bakit ipinipilit ninyo ang lagusan ng diwata? Ngumiti siya ng may kahulugan at sumagot, dahil kailangan nating sirain ang sumpa na nagkulong sa atin sa loob ng 100 taon. At may isa pa, sabi nila, sa ilalim ng lupain na iyon ay may isang bagay na nakalimutan natin na nakabaon. Alam ba ninyo kung ano iyon? Hindi. Pero narinig ko na may mga tao na makakahanap nito. Sa sandaling iyon, may masamang kutob ako. Ang disyerto ay laging nagtatago ng mga lihim at sinuman ang naglakas loob na maghukay sa mga lihim na iyon ay kailangang magbayad. Pagkalipas ng 1 linggo, isang malaking base camp ang itinayo sa bukana ng lagusan ng Diwata. Dumating na ang mga delegasyon ng mga bansa, ngunit may isang kakaibang bagay. Sa listahan ng pagpaparehistro, malinaw na may dagdag na linya, isang pangalan na walang pumansin. Sino Filipino-Viet Joint Venture ng Kapatiran Builders at Songda Construction, hindi pa sila dumating. O mas tama, walang sinuman ang nag-abala na pansinin na kasali rin ang Pilipinas. Ngunit sa mismong sandaling iyon, mula sa dulo ng abot-tanaw, may isang maliit na konvoy ng sasakyan na papalapit na nagpapalipad ng alikabok. 2 lumang jeep ang huminto. Iyon ang pangkat ng Pilipinas. Nang bumaba ang 5 inhinyero sa sasakyan, nagkaroon ng bulungan sa paligid. Iyon lang? 5 lang? Ngunit hindi sila nag-abalang pansinin, tahimik silang naglakad para obserbahan ang lugar. Tumayo si Wang Weiming sa harap ng isang dambuhalang TBM may kumpiyansang nagpaliwanag. Ito ang ipinagmamalaki ng Tsina, ang Dragon River TBM, ang pinakabagong henerasyon. 1 metro ang diameter, 150 metro ang haba. Ang laki nito ay talagang nakamamangha, parang isang higanteng bakal na dragon na nakalatag sa disyerto. 200 inhinyero ng Tsina ang gumalaw ng mabilis, sinimulan ang makina. Ang sistema ng pag-aayos ng temperatura ay kayang tiisin mula 60 degrees Celsius hanggang plus 80 degrees Celsius. Ang sistema ng pagsala ng buhangin ay kayang magproseso ng 100 tonelada ng buhangin bawat oras, patuloy ni Wang Weiming. Ang delegasyon ng 5 bansa sa Central Asia ay humanga. Ngayon, ipapakita namin sa inyo ang aktwal na drilling. Nagsimulang gumalaw ang dambuhalang TBM sa gitna ng ugong, umikot ang drill bit, at humukay ng malalim sa matigas na bato. Ang unang 30 minuto ay naganap ng perpekto. Ang makina ay umusad sa bilis na 2 metro bawat oras. Sa bilis na ito, maaari silang mag-drill ng halos 3 metro bawat araw, ngunit sa mismong 52 minuto. Kiit, isang tunog ng metal na umuungol ang umalingaw-ngaw sa buong disyerto. Ang temperatura ay biglang tumataas.
92 Degrees Celsius. Sigaw ng isang inhinyero ng Tsina sa control room. Iaktibo ang maximum cooling system. Utos ni Wang Weiming. Ngunit patuloy na tumaas ang temperatura, 95 bes, 98 bes, 102 dasya, at nang lumampas ito sa 105 bes, isang nakakakilabot na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Umakyat ang maitim na usok mula sa likuran ng makina. Umabot sa 10 metro ang taas ng apoy. Lahat ay lumikas. Lumikas. Nagkagulo ang lugar. 12 inhinyero ng Tsina ang napaso at bumagsak. Sumugod ang mga ambulansya. Nagsimulang apulahin ng mga bumbero ang apoy. Pagkalipas ng 30 minuto, nang humupa ang usok, ang TBM ay mukhang kahabag-habag. Ang likurang bahagi ng makina ay tuluyan ng natunaw. Ang cooling system ay sumabog ng pira-piraso. Ang makinang nagkakahalaga ng 50 bilyong W ay naging isang tumpok ng sirang bakal sa loob lamang ng wala pang isang oras. Ang mas nakakagulat ay nangyari pagkatapos noon. Nagsimulang gumuho ang lupa. Isang dambuhalang sinkhole ang lumitaw sa mismong lokasyon na dadaanan ng TBM. 30 metro ang diameter, hindi makita ang ilalim. Ito ay hindi inaasahan, namutla ang mukha ni Wang Weiming. May isang underground cave sa ilalim. Hindi ito nakita ng aming exploratory equipment. At pagkatapos, isang mas nakakatakot na pangyayari ang naganap. Tulong! May tao rito! Isang mahinang boses ang umalingaw-ngaw mula sa ilalim ng sinkhole. 37 manggagawa ng China ang natrap sa underground cave. Tawagin ang rescue team. Ngunit ang rescue operation ay hindi madali. Ang lupa sa paligid ng sinkhole ay patuloy na gumuguho. Pagkatapos ng 70 na oras ng pakikipaglaban, himala silang nailigtas ang lahat ng 37 tao. Ngunit 8 tao sa kanila ang malubhang nasugatan. Aatras kami. Ang lugar na ito ay hindi para sa mga taong hamunin. Nanginginig na sabi ni Wang Weiming. Dalang inhinyero ng Tsina ang nag-iwan ng lahat ng kagamitan at umalis. Muling nanalo ang lagusan ng diwata. Sa pagkakita ng tanawing iyon, ngumisi ang kinatawan ng Rusya, si Petrov. Ang teknolohiya ng Tsina ay hindi sapat, oras na para kumilos ang tunay na eksperto. Ang pangkat ng Rusya ay lumapit sa isang ganap na ibang paraan. Pinag-aralan namin ang lupain na ito mula pa noong panahon ng Unyong Sobyet. Nakuha namin ang lahat ng sikretong dokumento ng militar. Inilatag ni Petrov ang isang lumang mapa. Ito ay isang top-secret na dokumento na inihanda ng General Staff ng Soviet Army noong 1952. Tingnan ninyo ito. Ang mga kuweba na nabuo dahil sa underground nuclear tests. Ang mga lugar na may radioactive contamination. Ang mga underground water source, lahat ay minarkahan. Ginamit ng Rusya ang isang espesyal na boring machine na tinatawag na molot na binuo noong panahon ng Unyong Sobyet para mag-drill ng mga nuclear shelter. Radiation? Hindi problema. May karanasan kami sa pagtatrabaho sa Chernobyl. 150 inhinyero ng Rusya ang nagsuot ng protective gear at nagsimula sa trabaho. Sa simula, maayos ang lahat. Umikot sila sa bahagi kung saan nabigo ang China at umusad sa isang bagong ruta. Ngunit ang lagusan ng diwata ay hindi rin nagbigay ng pahintulot sa Rusya. Sa ikalimang araw, biglang yumanig ang lupa, isang lindol na may magnitude na 6.2 Richter. Ngunit may kakaiba, walang naitala ang mga seismograph sa paligid. Hindi ito natural na lindol. May artificial na nangyayari, hindi pa natatapos ni Petrov ang kanyang pangungusap nang dumating ang mas malaking shock. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw mula sa ilalim ng lupa, at isang ulap ng berdeng gas ang nagsimulang umakyat mula sa lupa. Sandatang kemikal. Lahat ay lumikas. Hindi nila sinasadyang na-drill ang isang chemical weapon depot na lihim na inilibing ng Unyong Sobyet. Ang sarin at VX gas ay nagsimulang tumagas. Walang silbi rin ang protective gear. Ang mga lumang kagamitan ay hindi mapigilan ang nakamamatay na nakalalasong gas. Sa huli, kailangan ding umatras ng pangkat ng Rusya. Sa kabutihang palad, walang namatay, ngunit 23 tao ang dinala sa ospital na may mga sintomas ng chemical poisoning. Sa press conference, opisyal na idineklara ni Petrov
na ang lagusan ng Diwata ay mananatiling sarado magpakailanman. Ito ay isang hamon na lumalagpas sa limitasyon ng tao. Nagulat ang mundo sa balita ng sunod-sunod na pagkabigo ng China at Rusya. Nagulat ang BBC sa isang espesyal na programa. Ang pinakamalaking proyekto ng konstruksyon ng ika-21 siglo ay nalugi bago pa man magsimula. Ang pangarap ng Central Asia ay natapos sa isang bangungot. Sa mismong sandali na lahat ay handa ng sumuko, tahimik na bumukas ang pinto ng conference room. Ang pinuno ng pangkat ng Pilipinas ay humakbang pasulong. Siya ay isang lalaking nasa huling bahagi ng 40. Ang pangalan ay Leo Mangubat. Pasensya na sa pagkahuli. Ngayon, humihingi kami ng pahintulot na magsimula. Muli, nagkaroon ng bulungan. Pilipinas. Ano ang magagawa ng maliit na bansang iyon? 5 lang sila. Nagbibiro ba sila? Nabigo na ang Tsina at Rusya. Ngunit si Leo Manggubat ay tila hindi nag-aalala. Sa halip, tahimik niyang inobserbahan ang nasirang TBM ng Tsina at ang kontaminadong lugar ng Rusya at sinabing, "Sinubukan ninyong sakupin ang disyerto. Iyon ang dahilan kung bakit kayo nabigo." Galit na sumagot si Wang Weiming. Ano? Ano ang alam ninyo? Kumuha si Leo Manggubat ng isang dakot ng buhangin at hinayaan itong tangayin ng hangin. Ang disyerto ay hindi sinasakop. Ito ay sinasamahan. Upang huminga sa iisang ritmo. Ang lolo ko ay natutunan iyan 40 taon na ang nakakaraan. 40 taon na ang nakakaraan. Ang pangungusap na iyon ay nagbigay sa akin ng kutob na may isang espesyal na kuwento sa likod nito. Tinanong ng punong ministro ng Kazakhstan, magpapakita rin ba ang pangkat ng Pilipinas? Hindi po. Dabilo na siyang daba. Nabilo na siyang daba. Hindi kami gumagawa ng mga ganoong pagpapakita, sagot ni Leo Manggubat. Sa halip, didiretso kami sa lagusan ng Diwata, at sa loob ng 1 linggo, magdidrill kami ng 5 kilometro. Muling nagkagulo ang bulwagan. Didiretso sa lugar na kung saan nabigo ang Tsina sa loob ng 1 oras at sumuko ang Rusya pagkatapos ng 5 araw. Sa 5 tao lang. Kung gayon, nasaan ang TBM ninyo? Tanong ko. Tumingin sa akin si Leo Mangubat at ngumiti. Darating ang TBM sa loob ng 3 araw. Bago iyon, susubukan naming maghukay gamit ang kamay. Maghukay gamit ang kamay. Inisip ng lahat na nababaliw ang mga taong ito. Ganoon din ako. Maggatanakan kani-kalisa. Maggatanakan kani-kalisa. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Leo Mangubat ay nagpatahimik sa lahat. At may isa pa. Babawasan namin ng kalahati ang success bonus. Sa halip, gusto naming gamitin ang halagang iyon para sanayin ang 1,000 kabataan ng Central Asia. Bakit? Huminto siya sandali, tumingin sa dulo ng abot-tanaw. Dahil oras na para ibalik namin ang natanggap ng aming mga ninuno sa lugar na ito o 40 taon na ang nakakaraan. Kinagabihan, dahil sa labis na pag-uusisa, pumunta ako sa tirahan ng pangkat ng Pilipinas. Ito ay isang sirang container house sa labas ng Tashkent, malayo sa 5-star hotel na tinirhan ng pangkat ng Tsina. Sa harap ng container, si Leo Manggubat ay seryosong nakikipag-usap sa mga miyembro. Nang makita ako, siya mismo ang bumati. Prof. Del Fuego, tama po ba? Ang Pranses na consultant. Nabasa ko ang marami sa inyong mga ulat. Nagulat ako. Kilala niya ako. Dumating po kayo para alamin ang tungkol sa amin. Sa totoo lang, mausisa ako. Paano magagawang tumagos ng 5 tao sa lagusan ng Diwata? Tumawa si Leo Mangubat at ipinakilala ang mga miyembro ng grupo. Ito si Benny Lopez, geologist expert. May 20 taon na siyang nag-aaral sa mga malupit na lugar. Si Mara Alcantara, AI infrastructure expert, isang henyo sa pagdidisenyo ng smart cities. Si Tito de la Cruz, safety manager. Hindi pa siya nawawalan ng 1 tao sa mga international relief operations. At ang aming bunso, si Jason Guevara, drone at robotics expert. Sila ay talagang isang piling koponan. Ang bawat isa ay isang veteran expert sa kani-kanilang larangan. Pero, talagang maghuhukay kayo gamit ang kamay? Sumagot si Benito Lopez. Hindi paghuhukay,
kundi pagbasa ng lupa. Kailangan nating intindihin kung bakit tinawag na ganoon ang lagusan ng Diwata bago natin ito matagumpay na matagos. Kinabukasan, 5 a.m., umalis ang pangkat ng Pilipinas patungo sa lagusan ng Diwata. Sumama rin ako. Pagdating namin, hindi pa sumisikat ang araw. Ang disyerto ay nananatiling napakalamig, 2 pisa San Pisa Shore Sense. Ngunit sabi nila, sa araw, ang temperatura ay maaaring umabot sa 60 degrees Celsius. Lumuhod si Leo manggubat, hinawakan ng buhangin, at nagsimulang maghukay ng malalim. 1 metro, 2 metro, patuloy siyang naghukay. Tingnan niyo to, tawag ni Benito Lopez sa akin. May isang bagay na kumikinang sa buhangin, mga quartz crystal. Pero, kakaiba. Hindi ko pa nakita ang ganitong kaayusan ng istruktura. Anong kakaiba? Hindi ito mukhang natural na geological formation. Para bang ginawa ito ng artificially. Sa sandaling iyon, sumigaw si Jason Guevara. Dito. May kung ano rito. Tumakbo kami at nakakita ng isang lumang bakal na plato na umaakyat mula sa lupa. Ito ay kalawangin, ngunit may malalabong sulat. Ruso at Filipino ang nakaukit ng magkatabi. 1985. Oktubre. Proyektong pagtutulungan sa paggawa. Natagpuan namin ang spring na ito. Sana ay matagpuan ito ng susunod na henerasyon. Komunidad ng Inhinyero ng Pilipinas. Nagbago ang tingin ni Leo Manggubat. Ang sinabi ng lolo ko ay totoo. Kumuha siya ng isang lumang notebook, isang diary na may kulay na ng panahon. Ang lolo ko ay isang Pilipinong inhinyero na ipinadala dito sa ilalim ng Labor Cooperation Program sa Unyong Sobyet noong 1985. Libu-libong tao ang dinala dito para magtrabaho sa mga lihim na proyekto. Binuksan niya ang diary. Oktubre 28, dumating sa disyerto. Walang tubig. Ang mga anak ng lokal na manggagawa ay namamatay. Nobyembre 3. Naghukay kami. Humukay ng 5 metro pero walang tubig. Lahat ay nagsimulang mawalan ng pag-asa. Nobyembre 11. Tinulungan kami ng isang Kazakh nomadic. Ipinakita nila sa amin ang isang lihim na water source. Nobyembre 20. Sa wakas, nakakita na ng tubig. Makakaya naming mabuhay. Hinding-hindi namin ito makakalimutan. Isinara ni Leo Manggubat ang diary at sinabing, ang lolo ko at ang iba pang mga Pilipino ay nakaligtas dito ng mahimala at iniwan nila ang mapa ng mga lihim na water source. Kumuha siya ng isa pang papel, isang lumang mapa na iginuhit ng kamay. Ito ang tunay na lihim ng lagusan ng Diwata. May isang dambuhalang sinaunang underground channel system sa lalim na 30 metro sa ilalim ng lupa. Ito ang Kampilan Route. Ang mga kanal na nagdadala ng tubig ilalim mula pa noong panahon ng Silk Road. Kinuha ni Mara Alcantara ang kanyang tablet at ini-scan ang mapa. Hindi ka pani-paniwala. Ang mapa na ito ay eksaktong tumutugma sa aming satellite data. Paano nangyari iyon? Ang mga Pilipino ay natuklasan iyan gamit ang kanilang mga kamay at iniwan nila iyan para sa kanilang mga inapo, masayang sabi ni Benito Lopez. Kung susundin natin ang water source na ito, magiging matatag ang lupa. Ito ang dahilan kung bakit nabigo ang Tsina at Rusya. Hindi nila alam ang tungkol sa water source, kaya nag-drill sila ng counterflow at nagdulot ng pagguho ng lupa. Sa sandaling iyon, nag-isip si Tito de la Cruz. Pero bakit walang nakakaalam tungkol sa impormasyong ito hanggang ngayon? Malungkot na ngumiti si Leo Manggubat. Pagkatapos ng pagbagsak ng Unyong Sobyet, ang mga Pilipino ay itinuring na mga dayuhang manggagawa. Ang kanilang mga file ay nawala o nawasak. Ang tanging natira ay ang mga diary na lihim na itinago. Sa ikatlong araw, sa wakas ay dumating na ang TBM ng Pilipinas. Ngunit ang hugis nito ay nagpahanga sa lahat. Ito ba ang TBM? Kalahati lang ito ng laki ng makina ng Tsina. Isa pa, hindi ito bagong makina, kundi isang gamit na kagamitan na may maraming welding marks. Pero, in-upgrade namin. Ano ang in-upgrade ninyo? Pre-Jan. Daksa Nasate, tinuruan namin itong sumunod sa water source. Nagkabit sila ng isang espesyal na sensor sa TBM, isang sistema na makakadetekta ng daloy ng tubig ilalim sa real time. At may isa pa,
kinuha ni Jason Guevara ang maraming drone. Sila ay sabay-sabay na magmamapa sa ibabaw ng lupa at sa ilalim ng lupa. Ang AI ay magkakalkula ng optimal route sa real time, paliwanag ni Mara Alcantara habang binubuksan ang kanyang laptop. Pinagsama namin ang 40 taong gulang na mapa sa kasalukuyang data. Nagtatagpo ang nakaraan, kasalukuyan, at kinabukasan. Nagsimula ang drilling. Nakakagulat, ang TBM ng pangkat ng Pilipinas ay umusad ng matatag. Sinundan nito ang water source, hindi gumuho ang lupa. Regular silang umusad ng 200 metro bawat araw. Sa ikalimang araw, nalampasan nila ang 5 kilometro, gaya ng ipinangako. Ngunit ang talagang nakakagulat ay nangyari pagkatapos noon. Tubig, may malinaw na tubig. Nang sundan nila ang underground channel, natagpuan nila ang mismong water source na natagpuan ng mga Pilipino 40 taon na ang nakakaraan. Ang malinaw na tubig ay umagos sa gitna ng tuyong disyerto. Dumating ang mga nomad, isang oasis na matagal nang nakalimutan ay muling nabuhay. Isang matandang babaeng Kazakh ang humawak sa kamay ni Leo Manggubat at umiyak. Ang mga ninuno ninyo ay tumulong sa amin. At kami ay tumulong sa mga ninuno ninyo. Ngayon, ang pangakong iyon ay nagpapatuloy. Kumalat ang balita tungkol sa paghahanap ng water source. Nagpatawag ng emergency meeting ang mga pinuno ng 5 bansa sa Central Asia. Ginawa ng pangkat ng Pilipinas ang imposibleng maging posible, masiglang sabi ni Pangulo ng Uzbekistan. Ngunit, ito ay simula pa lamang. Mayroon pa ring 420 kilometro sa unahan, maingat na sabi ng punong ministro ng Kazakhstan. Sa sandaling iyon, sinimulan ni Leo Manggubat ang kanyang presentasyon. Hindi lang kami nagbubukas ng kalsada. Magtatayo kami ng isang Smart Silk Road. Isang 3D hologram ang lumabas sa screen. Sa pamamagitan ng AI system na binuo ni Mara Alcantara, maglalagay kami ng mga sensor sa buong ruta upang subaybayan ang temperatura, halumigmig, at paggalaw ng lupa sa real time. Huhulaan namin at haharapin ang mga problema bago pa man mangyari. At nagbigay siya ng isang nakakagulat na panukala. Gagawin namin ito kasama ang mga lokal na tao. Kami ang magbibigay ng teknolohiya at sila ang magbibigay ng lokal na kaalaman. Nagtanong ang Pangulo ng Kyrgyzstan, bakit kailangan pa? Kung gagawin ng Pilipinas ang lahat, mas mabilis. Sumagot si Leo Manggubat, ang isang kalsada ay magkakaroon lamang ng kahulugan kapag magkasama tayong naglalakad. Ang paglalakad ng mag-isa ay mabilis. Ngunit ang paglalakad ng magkasama ay malayo. Mula noon, humingi ng reinforcement ang pangkat ng Pilipinas mula sa Kapatiran Builders. Kinabukasan, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Daan-daang kabataan mula sa mga bansa sa Central Asia ang nagparehistro bilang volunteer. Gusto rin naming matuto. Gusto naming itayo ang kalsada sa aming sariling lupain. Agad na gumawa si Tito de la Cruz ng training program. Theory sa umaga, practice sa hapon. At kumain at nagkwentuhan ng magkasama sa gabi. Sa unang araw ng klase, isang nakakaantig na pangyayari ang naganap. Isang kabataang Uzbek ang nagdala ng isang lumang larawan. Ito ang lolo ko. Tinulungan niya ang mga Pilipino noong 1985. Ito ang larawan na kinuha noong panahong iyon. Sa larawan, isang batang Uzbek ang masayang nakangiti sa tabi ng mga Pilipino. Tinitigan ni Leo Manggubat at nagulat. Ang taong ito ang lolo ko. Nagkita muli ang kanilang mga inapo pagkatapos ng halos 40 taon. Nagturo si Jason Guevara ng drone technology. Nagturo si Mara Alcantara tungkol sa AI system. Nagturo si Benito Lopez ng geological exploration methods. At nagturo si Tito de la Cruz ng safety management. Ngunit ang pag-aaral ay hindi one-way. Ang mga lokal na tao ay nagturo din ng maraming bagay sa pangkat ng Pilipinas. Ang hangin sa lugar na ito ay biglang nagbabago ng direksyon sa 3 p.m. Mag-ingat! Ang mga lupa na may kulay pula ay hindi dapat hukayin. Iyan ay dating uranium mine. Kung saan tumutubo ang damo na ito, may tubig ilalim malapit. Ang tradisyonal na kaalaman at advanced technology ay pinagsama ng perpekto. Sa loob lamang ng 2 linggo, nag-drill sila ng karagdagang 50 kilometro. Sa puntong ito, nagsimulang kumilos muli ang Tsina at Rusya.
Susubukan namin ulit. Bumalik si Wang Weiming ng Tsina. Sa pagkakataong ito ay may mas malaking kagamitan at 300 tauhan. Kung kaya ng Pilipinas. Kaya rin namin. Ngunit nagbigay si Leo Mangubat ng isang nakakagulat na panukala. Magtulungan tayo. Hindi kompetisyon, kundi kooperasyon. Maaari nating hatiin ang mga seksyon ng kalsada at magtrabaho ng sabay-sabay para matapos ng mas mabilis. Ise-share namin ang impormasyon tungkol sa water source na natagpuan namin. Ang delegasyon ng China at Rusya ay mukhang hindi makapaniwala. Bakit ninyo isasama ang impormasyon sa mga kalaban? Hindi tayo kalaban. Tayo ay mga kasamahan na may iisang layunin. Ang muling pagbubukas ng Silk Road, hindi ba iyan ang pangkaraniwang layunin nating lahat? 2 buwan pagkatapos magsimula ang proyekto, dumating kami sa pinakamapanganib na bahagi ng Lagusan ng Diwata. Semipalatinsk, ang lupain ng impyerno kung saan nagsagawa ang Unyong Sobyet ng 456 na nuclear tests. Ang radiation level ay 50 beses na mas mataas kaysa sa normal. Kumunot ang noo ni Tito de la Cruz habang tinitingnan ang meter. Kung hindi tayo dadaan dito, kailangan nating umikot ng 200 kilometro. Lahat ay nag-aatubili. Ang pag-ikot ay aabutin ng karagdagang 1 taon, habang ang pagdiretsyo ay mapanganib sa buhay. Nagpanukala si Jason Guevara, gumamit tayo ng robot. Mayroon akong remote-controlled tunneling robot na binuo ko. 6 na espesyal na robot ang ipinadala mula sa Pilipinas. Sila ang pinaka-advanced na kagamitan na kayang magtrabaho sa radioactive zone. Ngunit may problema. Sa ikatlong araw, sabay-sabay na nasira ang 4 na robot. Sinira ng radiation ang mga electronic device. Mas mataas ang level kaysa sa inaasahan. Ang sitwasyon ay lubhang desperado. Sa sandaling iyon, may isang matandang Kazakh ang lumapit. Alam ko ang daan. Nagulat ang lahat. Noong panahon ng Unyong Sobyet, nagtrabaho ako dito. May isang lihim na daanan. Nanginginig na iginuhit ng matanda ang isang mapa. Sa lalim na 6 na metro, may isang shelter tunnel na itinayo ng Soviet Army. Ito ay protektado ng concrete. Ngunit may problema. Gumuho ang pasukan. Kailangan may taong direktang pumasok para magbukas ng daan. Natahimik ang lahat. Biglang tumayo si Jason Guevara. Ako na ang pupunta. Hindi. Masyadong mapanganib, pinigilan siya ni Leo Manggubat. Ngunit si Jason ay determinado. 30 minuto lang po. Magsuot ako ng protective gear. Kailangan ko lang mabuksan ang pasukan. Hindi. Ako na lang. Ako ang pinuno ng buong pangkat. Ikaw ang pinakabata at pinakamabilis. Sa huli, nagsuot si Jason Guevara ng espesyal na protective suit at pumasok. Nag-alala kaming naghintay sa labas. 10 minuto, 20 minuto, 30 minuto. Jason, sumagot ka. Tanging static lang ang narinig sa walkie-talkie. 45 minuto ang lumipas. Sa wakas ay may signal na sumagot. Tagumpay. Natagpuan ko ang pasukan sa tunnel. Ngunit mahina ang boses niya. Lumabas ka na. Nang lumabas si Jason Guevara, siya ay nag-aatubili. Parang babagsak. May punit ang protective suit ko. Nalantad ako ng mga 5 minuto. Agad siyang dinala sa ospital. Sa kabutihang palad, hindi mapanganib sa buhay, ngunit kailangan niyang manatili sa ospital ng 2 linggo. Nang pumasok kami sa tunnel na binuksan ni Jason, natagpuan namin ang shelter ng Soviet Army 60 taon na ang nakakaraan. Ang makapal na 2 metrong concrete ay perpektong proteksiyon laban sa radiation. Nakayanan naming ligtas na dumaan sa 50 kilometro sa pamamagitan ng tunnel na ito, ngunit may isa pang nakakagulat na pagtuklas. Sa dingding ng tunnel, may mga nakasulat na graffiti sa Russian at Filipino. 1953. Sa pilitang paggawa, may isang araw na magkakaroon ng kalayaan. Inay, naaalala kita. Gusto ni Juan de la Cruz na umuwi. Maria Santos. Iyon ang bakas ng mga Pilipino na napilitang magtrabaho. Hinawakan ni Leo Manggubat ang dingding at umiyak. Ang aming mga ninuno ay nagtrabaho rin dito. Nagpasya kaming gawing museum ang tunnel na ito, isang simbolo upang alalahanin ang masakit na kasaysayan ngunit patuloy na umusad. Araw-araw,
binibisita ng mga lokal na kabataan si Jason Guevara sa ospital. Ikaw ay isang bayani. Isinugal mo ang iyong buhay para sa amin. Isang batang babaeng kasak ang nagbigay kay Jason ng tradisyonal na bracelet. Ito ay isang anting-anting. Poprotektahan ka nito. Ngumiti si Jason at sinabing, "Hindi ako bayani. Ginagawa ko lang ang trabaho ko." Pagkatapos ng 2 linggo, nang lumabas si Jason sa ospital, isang nakakagulat na tanawin ang naganap. Libo-libong lokal na tao ang nagtipon doon. Jason Guevara. Jason Guevara. Sumigaw sila ng kanyang pangalan sa Filipino. Mula sa araw na iyon, biglang dumami ang bilang ng mga volunteer na sumali sa proyekto. Mahigit 10,000 kabataan ang nagparehistro. Isinugal ng mga Pilipino ang kanilang buhay para sa atin. Oras na para magtayo tayo ng magkasama. Pagkatapos dumaan sa radioactive zone, naharap kami sa mas komplikadong problema. Fergana Valley, ang lugar ng border dispute kung saan nagsasapawan ang mga hangganan ng Uzbekistan, Kyrgyzstan, at Tajikistan. Dito, maaaring magsimula ang putukan ng 3 beses sa isang araw, nag-aalalang sabi ng lokal na guide. Ang mga sundalo ng hangganan ng mga bansa ay naghaharap, at ang sitwasyong ito ay tumagal na ng 30 taon. Sa katunayan, nang dumating kami, ang tensyon ay nasa pinakamataas na level. Ang mga sundalo ng Uzbekistan at Kyrgyzstan ay nagtutok ng baril sa isa't isa sa pamamagitan ng barbed wire fence. Para dumaan dito, kailangan ang sabay-sabay na pahintulot ng 3 bansa. Isang bagay na halos imposible, dahil hindi pa kailanman nagkasundo ang 3 bansa. Nagbigay si Leo Mangubat ng isang espesyal na panukala. Gawin nating modelo ang DMZ. Demilitarized Zone. DMZ? Oo. Tulad ng sa Korea. Iyan ang paraan para mapanatili ang kapayapaan kahit naghaharap pa rin ang dalawang panig. Tinipon niya ang mga kinatawan ng 3 bansa at iprinisinta. Gawin nating neutral zone ang 2 kilometrong section kung saan dadaan ang kalsada at riles ng tren. Hindi ito pamamahalaan ng UN Peacekeeping Force, kundi ng mismong kabataan ng 3 bansa. Hahatiin ng pantay-pantay sa 3 ang kita. Sa simula, tumutol ang lahat. Hindi namin kayang iwanan ang aming lupain. Ito ay issue ng national sovereignty. Ngunit pagkatapos ng simulation na ginawa ni Mara Alcantara, nagbago ang kanilang pag-iisip. Kapag nabuksan ang kalsadang ito, ang trade volume ng bawat bansa ay tataas ng 300%. Ang logistic cost ay mababawasan ng kalahati. Sa loob ng 10 taon, maaari ninyong bawiin ang kapital ng 5 beses. Nang pag-usapan ng pera, iba na ang kapaligiran. Ngunit ang decisive turning point ay nagmula sa isang hindi inaasahang kaganapan na inihanda ni Tito de la Cruz. Nag-organisa siya ng soccer tournament na nagtipon ng 100 kabataan mula sa bawat bansa. Ang sport ay walang hangganan. Sa simula ay nahihiya pa sila, ngunit mabilis na naging magkaibigan ang mga kabataan habang hinahabol ang bola ng magkasama. Pagkatapos ng laro, sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Kumain sila ng lumpia at manti na inihanda ng pangkat ng Pilipinas habang nagtatawanan ng masaya. Isang kabataang Uzbek ang nagsabi, "Bakit pa tayo mag-aaway? Lahat tayo ay magkakapitbahay na naninirahan sa ilalim ng iisang langit." Sumang-ayon ang isang kabataang Kyrgyz. "Oo, magkaibigan ang aming mga lolo." Sa pagkakita ng tanawing iyon, ang mga kinatawan ng 3 bansa ay naantig din. Kung kaya ng mga kabataan na magkasundo, para sa kinabukasan, kailangan nating isantabi ang nakaraan. Sa huli, isang makasaysayang kasunduan ang nilagdaan. Ang kasunduan ng Fergana Peace Road. Ito ang unang proyekto na pinamamahalaan ng magkasama ng 3 bansa. Nang magsimula ang konstruksyon, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Ang mga sundalo na dating naghahagisan ng mga bagay sa barbed wire fence ay magkasama na ngayong humahawak ng pala. Tutulong din kami. 500 sundalo ng 3 bansa ang nagboluntaryong sumali sa konstruksyon. Bulalas ni Benito Lopez. Ang kalsada ay nagkokonekta sa mga tao. Sa proseso ng konstruksyon, may isa pang pagtuklas. Sa lalim na 10 metro, may lumabas na isang sinaunang relic,
isang caravanserai rest stop mula sa panahon ng Silk Road 2,000 taon na ang nakakaraan. May fresko. Masiglang sumigaw si Jason Guevara. Ito ay larawan ng mga mangangalakal mula sa silangan at kanluran na magkasama. Ipinapakita ng fresko ang mga Tsino, Persiano, Romano, at Indian na magkasama na umiinom ng tsaa. 2,000 taon na ang nakakaraan. Ang lugar na ito ay isang meeting point na. Nagpa siya si Leo mangubat. Ipapreserba natin ang lugar na ito habang nagpapatuloy sa konstruksiyon. Magtatayo tayo ng isang museum at isang rest stop. Aktibo ring sumuporta ang mga gobyerno ng tatlong bansa. Ito ang ating pinagsamang pamana. Pagkatapos ng 6 na buwan, natapos ang 100 kilometrong seksyon ng Fergana. Sa inauguration ceremony, isang nakakaantig na tanawin ang naganap. Sabay-sabay na nagputol ng laso ang heads of state ng tatlong bansa. Ngayon ay isang makasaysayang araw, ang araw kung saan ang tunggalian ay naging kapayapaan. Ngayon, hindi tayo kalaban, kundi kasosyo. At isang mas nakakagulat na anunsyo ang inilabas. Mula ngayon, ang lahat ng mga lugar ng hangganan ay bubuuin sa ganitong paraan. Susundan natin ang daan na ipinakita ng Philippine Silk Road. Isang maliit na ideya ng Pilipinas ang nagsimulang magbago sa buong Central Asia. 8 buwan pagkatapos magsimula ang proyekto, dumating kami sa huling seksyon ng Lagusan ng Diwata, ang sentro ng Karakum Desert, isa sa pinakamainit at pinakatuyong lugar sa mundo. Bukas, darating ang Caraboran Storm, binalaan ng isang lokal na meteorologist. Ang Caraboran ay nangangahulugang itim na bagyo, isang desert sandstorm. Ang hangin at buhangin na may bilis na 200 kph ay patuloy na ihip sa loob ng 96 oras na maglilibing sa lahat. Kahit pinayuhan na umatras, wala na tayong oras. Ipasok natin ang TBM sa tunnel at magtago sa bunker. Gumawa si Tito De La Cruz ng emergency plan. Ngunit 12 oras bago dumating ang bagyo. Isang emergency radio call ang umalingaw-ngaw. Iligtas niyo kami. Natrap kami. Isang pamilyang Turkmen nomadic na binubuo ng 15 tao ang na-isolate 50 kilometro ang layo. May mga bata. Asashina Aka. Mayna. Aka. Pakiusap. Iligtas niyo kami. 1 na oras ang biyahe pabalik. 10 oras ang rescue. May 10 oras pa tayong natitira. Ang buong pangkat ng Pilipinas at 10 volunteer ay bumuo ng isang rescue team, umalis sa 3 espesyal na armored vehicle na inayos. Mabilis silang tumawid sa disyerto. Pagkalipas ng 2 oras, natagpuan nila ang mga nomad. Talagang salamat. Umiyak sila at sinalubong kami. May kasamang 3 taong gulang na bata at 80 taong gulang na matanda. Bilisan nyo, sumakay na. Ngunit sa daan pabalik, may problema. Nasira ang isang armored vehicle. Nag-overheat ang makina dahil sa buhangin na bumara sa radiator. Desperadong sinubukan ni Jason Guevara na ayusin, ngunit hindi sapat ang oras. Ang bagyo ay paparating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan, 4 na oras na lang. Sa bilis na ito, hindi tayo aabot pabalik. Iyon ay isang desperadong sandali. Biglang, kinuha ni Mara Alcantara ang tablet. Natagpuan ko ang isang alternatibong ruta. Isang kalsada ng mga sinaunang caravan 30 kilometro ang layo. Pero ang lugar na iyon ay 100 taon nang hindi nadaanan ng sinuman, ngunit may underground cave doon. Kailangan naming sumugal. Lumiko sila patungo sa sinaunang kalsada. Sa katunayan, may pasukan sa kuweba sa isang gilid ng bangin. Pumasok na ng mabilis. Nang makapasok ang lahat ng 25 tao sa kuweba, isang nakakatakot na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Whoosh! Nagsimula na ang Caraboran Storm. Ang buhangin ay bumagsak sa bukana ng kuweba. Kailangan nating harangan ang pasukan. Ginamit namin ang kagamitan at bato upang takpan ang pasukan. At nagsimula ang 96 oras ng pamumuhay sa ilalim ng lupa. Ang kuweba ay mas malaki kaysa sa inaakala namin. At, nakakagulat, may tubig. Naiinom ang tubig ilalim, kumpirma ni Benito Lopez. Ngunit ang pagkain ay isang problema, hindi sapat para sa 25 tao sa loob ng 4 na araw. Ang mga bata at matatanda muna ang kumain, kinuha ni Leo mangubat ang kanyang emergency ration.
Sumunod ang lahat. Sa ikalawang araw, may natuklasan silang nakakagulat sa loob ng kuweba. Mayroon dito. Iyon ay mga fresko na iniwan ng mga caravan noong panahon ng Silk Road. Mayroon pang ang mga karakter na mukhang baybayin. Nakarating din ba dito ang mga sinaunang mga ngalakal na Pilipino? Nang matakot ang mga bata, tumingin si Jason Guevara sa fresko at nagkuwento sa kanila. Noong unang panahon, may mga matatapang na mga ngalakal. Nagkuwento rin ng isang alamat ang isang matandang nomad. Ang kuweba na ito ay tinatawag na yungib ng buhay, Cave of Life. Sino man ang magtago dito para iwasan ang bagyo ay mabubuhay. Sa ikatlong araw, kahit may tubig, naubos na ang pagkain. Sa sandaling iyon, isang babaeng nomad ang kumuha ng kung ano mula sa kanyang bulsa. Iyon ay cheese na gawa sa gatas ng kamelyo. Lagi ko itong dala para sa emergency. Magbahagi tayo. Isang nomad naman ang kumuha ng pinatuyong karne. Ang iba ay may mga nuts. Nagbahagi ang lahat ng kung ano ang mayroon sila. Ginamit ni Tito de la Cruz ang medical kit para gamutin ang mga sugat at ginamit ni Mara Alcantara ang solar-powered light para magbigay liwanag. Sa umaga ng ikaapat na araw, sa wakas ay tumahimik na sa labas. Lumipas na ang bagyo, ngunit ang bukana ng kuweba ay tuluyang natabunan ng buhangin. Kailangang maghukay gamit ang kamay. Sabay-sabay silang naghukay ng buhangin. Pagkatapos ng 6 na oras ng pakikipaglaban, sa wakas ay nakalabas sila. Ang sikat ng araw ay napakasilaw. Buhay! Buhay tayo! Niyakap ng lahat ang isa't isa habang umiiyak. Ngunit ang tanawin sa labas ay ganap na nagbago. May usok na umaakyat mula sa direksyon ng aming base camp. Hindi! Ang base camp namin. Nagmadali kaming bumalik. Gaya ng inaasahan, kalahati ng base camp ay natabunan. Ngunit, nakakagulat, buhay pa ang lahat. Buhay pa kayo. Sinalubong kami ng 500 manggagawa na nanatili sa base camp. Nakaligtas din sila sa underground bunker. Narinig namin na pumunta ang pangkat ng Pilipinas para iligtas ang mga nomad. Hindi rin kami sumuko. Naniniwala kami na babalik kayo. Ang pamilyang nomad na naligtas ay lumuhod sa harap namin. Hinding-hindi namin malilimutan ang pagliligtas ninyo sa amin sa paglalagay ng inyong buhay sa panganib. Mabilis na kumalat ang kuwento nila. Ang mga Pilipino ay nagligtas ng 15 tao sa bagyo. Isinugal nila ang kanilang buhay para iligtas ang mga estranghero. Ang buong Central Asia ay naantig sa balitang ito. Direktang tumawag ang mga pangulo ng mga bansa. Kayo ang tunay na diwa ng Silk Road, ang pagsugal sa buhay para sa kapwa, iyan ang pagkatao. Pagkatapos ng bagyo, may isang hindi inaasahang regalo. Tinangay ng bagyo ang malalim na layer ng buhangin. Inilantad ang isang nakabaon na underground water source. Nagmadali si Benito Lopez na suriin. Hindi ka pani-paniwala. Ito ay isang dambuhalang underground lake na nabuo mula pa noong Ice Age, milyon-milyong taon na ang nakakaraan. Isang dambuhalang underground water source, 200 metro ang lalim, tilyang 2 kilometro kwadrado ang lawak. Ang dami ng tubig na ito ay sapat na para magbigay ng supply sa isang buong lungsod sa loob ng 100 taon. Muli niyang binuksan ang diary. Mayo 1986, sabi ng isang matandang Kazakh, may dagat sa ilalim ng disyerto, ngunit walang nakakakita. Agosto 1987, nangangarap ako na isang araw, matatagpuan ng aking mga inapo ang dagat na iyon. Pagkatapos ng halos 40 taon, ang hula na iyon ay nagkatotoo. Nang kumalat ang balita, dumating ang mga nomad sa paligid. Tubig! Nabuhay ang water source pagkatapos ng maraming taon. Umiyak ang isang matanda at sinabing, sabi ng lolo ko, isang araw, darating ang mga tao mula sa silangan at magdadala ng tubig pabalik. Agad na gumawa si Mara Alcantara ng plano. Magtatayo tayo ng smart irrigation system. Gumamit ng solar-powered pump para sumipsip ng tubig. At ang AI ang mamamahala sa optimal distribution. Maaari nating gawing oasis ang disyerto. Pumunta mismo ang Pangulo ng Turkmenistan sa lugar. Ito ay regalo ng Diyos. Hindi. Regalo ito ng Pilipinas. Sa water source na ito, maaari tayong magtanim. Ang tuyong lupain na ito ay magiging isang rice bowl.
Nagpanukala si Tito De La Cruz, magbahagi tayo. Huwag nating sarilinin ang water source. Magtatag tayo ng Central Asian Water Bank na pinamamahalaan ng magkasama ng 5 bansa. Sa simula ay may pagtutol. Ang tubig na ito ay natagpuan sa aming teritoryo. Bakit kailangang magbahagi? Ngunit ang mga salita ni Leo Mangubat ay nakumbinsi ang lahat. Ang tubig ay hindi pag-aari ng sinuman. Ito ay pag-aari ng lahat ng nauuhaw. May kasabihan sa Pilipinas. Kung maghuhukay ng balon, makinig sa mga kapitbahay. Sa huli, isang makasaysayang kasunduan ang nilagdaan. Ang Central Asian Water Sharing Agreement. Ang water source na ito ay gagamitin ng patas ng 5 bansa. 5% ng kita ay muling mamumuhunan sa mga proyekto para maging luntian ang disyerto. Ang konstruksiyon ay muling sinimulan sa isang nakakagulat na bilis. Dahil may tubig, ang work efficiency ay tumaas ng 3 beses. Mas mabilis matuyo ang concrete. Tumaas din ang morale ng mga manggagawa. May tubig na. Hindi na nakakatakot ang disyerto. Sa loob lamang ng 3 buwan, nag-drill sila ng karagdagang 150 kilometro. At sa wakas, dumating na ang araw na iyon. Tunnel breakthrough. Ang buong 470 kilometro ay natapos. Eksaktong 11 buwan mula nang magsimula, ang lagusan ng Diwata ay tuluyang natagos. Nang kumalat ang balita tungkol sa tunnel breakthrough, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Ang mga kabataan mula sa buong Central Asia ay nagsimulang magdagsaan. Gusto rin naming sumali. Ang Pilipinas ang nagsimula, ngunit ngayon, ito ang kalsada nating lahat. Sa loob lamang ng 1 linggo, 5,000 tao ang nagparehistro bilang volunteer. Si Aida, isang estudyante sa Universidad ng Kazakhstan, ang kumatawan at nagsalita. Hindi na kami pwedeng tumayo lang at manood. Gusto naming itayo ang aming lupain at kinabukasan gamit ang aming sariling mga kamay. Sinalubong sila ni Leo Mangubat. Maligayang pagdating. Ngunit hindi ito madaling trabaho. Alam namin. Nakita namin ang pangkat ng Pilipinas na nagtatrabaho ng walang pagod. Handa na rin kami. Agad na gumawa si Mara Alcantara ng training program. Magsasanay tayo ng sabay-sabay sa mga wika ng 5 bansa. Ang AI translation system ang tutulong sa komunikasyon sa real time. Sa unang klase, isang nakakaantig na tanawin ang naganap. Tumayo ang isang kabataang Uzbek at nagsabi, "Ang lolo ko ay nagtago ng isang pamilyang Pilipino noong 1980s. Ang ugnayang iyon ang nag-ugnay sa atin ngayon." Tumayo rin ang isang kabataang Kyrgyz. "Ang lola ko ay Pilipino. Siya ang pangalawang henerasyon ng mga labor cooperative. Kaya kong magsalita ng kaunting Tagalog. Kumusta?" Ang mga kuwentong tulad nito ay patuloy na lumabas. Ang binhi na itinanim 40 taon na ang nakakaraan ay nagbunga na ngayon. Nagturo si Jason Guevara ng drone control at mabilis na natuto ang mga kabataan. Wow! Iba ang pagtingin mula sa itaas. Ang kalsada na itinatayo natin ay napakaganda. Nagturo si Benito Lopez tungkol sa geology at environment. Ang kulay at amoy ng lupa ay maaari ring magbigay sa atin ng maraming impormasyon. Ibinahagi rin ng mga kabataan ang sarili nilang kaalaman. Ang hangin sa lugar na ito ay nagbabago ng direksyon sa 4 p.m. Ang halaman na ito ay herbal medicine, mahusay para sa heat stroke. Pagkatapos ng 1 buwan, isang nakakagulat na pagbabago ang naganap. Ang mga kabataan ay nagsimulang magtatag ng sarili nilang organisasyon, tinawag na Silk Road Youth Alliance. Ang pangkat ng Pilipinas ay kailangan lang magbigay ng teknikal na suporta. Inako nila ang pamamahala sa isang 100 kilometrong seksyon. Sa araw, nagtatayo sila ng kalsada. Sa gabi, magkasama silang nag-aaral. Ang kinabukasan ng Central Asia ay nilikha natin mismo. Ang kanilang sigasig ay kumalat na parang sakit. Nagulat din ang mga gobyerno ng mga bansa. Nagboluntaryo ang mga kabataan na magtrabaho. Ang pagkakaisa na ito ang unang pagkakataon mula nang maging malaya. Sa isang pagbisita ni Pangulo ng Tajikistan sa lugar, isang kabataan ang direktang nagmungkahi sa kanya, "Mahal na Pangulo, bigyan niyo pa po kami ng mas maraming pagkakataon. Ang Philippine Silk Road ay simula pa lamang. Maaari kaming mangarap ng mas malaking pangarap."
Nagtanong ang Pangulo. Anong pangarap? Ang pangarap na gawing sentro ng mundo ang Central Asia. Sa sandaling iyon, 5 kabataan ang sabay-sabay na sumigaw, ang kinabukasan ay nilikha namin. Ang kalsada ay nilalakaran namin. Sabi ni Tito de la Cruz sa akin, tingnan mo, ito ang tunay na pagbabago. Ang kalsada ay nagbabago ng tao, at ang tao ay nagbabago ng bansa. 1 taon pagkatapos magsimula ang proyekto, isang hindi inaasahang anunsyo ang inilabas. Bukas, ang heads of state ng 5 bansa sa Central Asia ay sabay-sabay na bibisita sa lugar. Ito ay isang unprecedented na kaganapan. Ang pagtitipon ng heads of state ng 5 bansa sa isang lugar ay ang unang pagkakataon mula nang maging malaya. Ang mas nakakagulat ay lahat sila ay nakasuot ng working uniform. Hindi kami dumating ngayon bilang mga pangulo, kundi bilang mga manggagawa, sabi ng Pangulo ng Kazakhstan at kinuha ang pala. Sumunod ang iba pang mga pinuno. Sa paggawa mismo, alam namin kung gaano kahirap ang trabahong ito. Salamat sa pangkat ng Pilipinas at sa aming mga kabataan. Sa sandaling iyon, nagbigay ng isang espesyal na panukala ang Pangulo ng Uzbekistan. Dito mismo, gusto kong ideklara na ang Philippine Silk Road ay itatalaga bilang kalsada ng kapayapaan at kasaganaan. Lahat ng aksyong militar sa kalsadang ito ay ipinagbabawal. Tanging trade at cultural exchange lang ang pinapayagan. Sumang-ayon ang lahat ng heads of state. Isang signing ceremony ang ginanap mismo sa lugar. Ang deklarasyon ng Central Asian Peace Road. Pumirma si Leo Manggubat bilang witness. Ang Pilipinas ay isang bansa na nakakaunawa sa kapayapaan dahil dumaan sa sakit ng pagkakawatak-watak. Naiintindihan namin ang halaga ng koneksyon. Sana ang kalsadang ito ay maging daan ng walang hanggang kapayapaan. Umiyak ang Pangulo ng Kyrgyzstan. Sa loob ng 30 taon, tinalikuran namin ang isa't isa, ngunit ang Pilipinas ang nagugnay muli sa amin. Sabay-sabay na inilagay ng mga pinuno ang unang riles. Iyon ay isang espesyal na riles na gawa sa ginto. Ang riles na ito ay ang aming pangako. Ang pangako na hinding-hindi na maghihiwalay pa. Kinagabihan, isang makasaysayang banquet ang ginanap. Ang tradisyonal na pagkain ng 5 bansa at mga pagkaing Pilipino ay inihanda ng magkasama. Kebab at plov, kimchi at borscht, pansit at manti. Naghalo rin ang mga pagkain. Nag-toast ang Pangulo ng Turkmenistan. Ang isang maliit na bansa, ang Pilipinas, ay gumawa ng isang malaking bagay. Ngayon, lagpasan din natin ang maliliit na pagkakaiba upang lumikha ng isang malaking kinabukasan. Para sa Philippine Silk Road, sabay-sabay na nag-toast ang lahat. Pagkatapos ng peace declaration, tila maayos ang takbo ng proyekto. Nakumpleto na nila ang 370 kilometro, 100 kilometro na lang ang natitira. Ngunit isang hindi inaasahang natural na kalamidad ang dumating. Isang malakas na lindol na may magnitude na 7.2 Richter ang tumama sa Tajikistan. Gumuho ang tunnel. Ang 50 kilometrong seksyon na natapos ay nanganganib na gumuho. Lumikas. Lahat ay lumikas. Sa kabutihang palad, walang nasugatan, ngunit malaki ang pinsala sa material. Aabuti ng hindi bababa sa 6 na buwan, nakakadismayang ulat ni Benito Lopez. Kailangan nating bumili ulit ng materyales, at ang budget ay lalampas sa pagtatantya. Sa sandaling malapit na silang mawalan ng pag-asa, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Tutulong kami. Lumabas si Wang Weiming ng Tsina. Kami rin. Dumating din si Petrov ng Rusya. Natutunan namin ang diwa ng kooperasyon na ipinakita ng Pilipinas. Oras na para magtulungan, hindi makipagkumpitensya. Nagbigay ang Tsina ng kagamitan ng libre, at nagbigay naman ang Rusya ng materyales. Nangako ring tutulong ang mga korporasyon ng Hapon, Turkey, at Alemanya. Ang Philippine Silk Road ay naging proyekto na ng buong Asya. Ang mas nakakaantig pa ay ang tanawin sa lugar. 10,000 kabataan mula sa 5 bansa ang nagboluntaryong nagtipon. Kami na mismo ang magtatayo ulit. Aayusin namin sa loob ng 72 oras. Tila imposible, ngunit nagawa nila. Nagtrabaho sila sa loob ng 3 araw at 3 gabi upang ayusin ang gumuho na seksyon. Ang pangkat ng Pilipinas, pangkat ng Tsina,
pangkat ng Rusya, at ang mga lokal na kabataan. Naging isa silang lahat. Iba-iba ang wika, ngunit isa lang ang layunin. Ang video na kinunan ni Jason Guevara gamit ang drone ay kumalat sa buong mundo. Tagumpay ng sangkatauhan. Ang sandali na ang kooperasyon ay nanalo sa kompetisyon. Nagkaroon ng espesyal na programa ang CNN. Isang taon na ang nakakaraan. Ang proyektong ito ay itinuturing na imposible. Ngayon, malapit na itong matapos. Ang Pilipinas ang nagsimula, ngunit ngayon, ang buong mundo ay sabay-sabay na nagtatayo ng kalsadang ito. Sa proseso ng pag-aayos, may isa pang pagtuklas. Sa geological layer na nalantad dahil sa lindol, may natagpuang isang pambihirang mineral, lithium. Isang malaking reserve ng lithium. Ito ang mahahalagang hilaw na materyales para sa mga electric vehicle battery. Ang reserve na ito ay maaaring pangatlo sa mundo. Ngunit ang panukala ni Leo Mangubat ay muling nagpahanga sa lahat. Magbahagi tayo ng resource na ito. Magkasamang magmimina ang 5 bansa at magbahagi ng kita. Ang Pilipinas ay maglilipat lang ng teknolohiya at aalis na. Bakit? Kailangan ding may share ang Pilipinas. Nakakuha na kami ng sapat na gantimpala. Iyan ay ang tiwala at pagkakaibigan. Iyan ang pinakamahalagang bagay na hindi mabibili ng pera. Sa huli, dumating sila sa huling connection point. Ang sandali na nagtagpo ang pangkat, na nagsimula sa silangan at ang pangkat na nagsimula sa kanluran. 3, 2, 1, tunnel breakthrough. Ang huling pader na bato ay gumuho. Bumaha ang liwanag. After the 70 kilometro, ang lagusan ng Diwata ay ganap ng natagos. Sa wakas, dumating na ang sandaling iyon. Ang makasaysayang sandali kung saan nagtagpo ang silangan at kanluran, nagharap ang mga construction team mula sa magkabilang panig. Nagkita na tayo. Sa wakas, nagkita na tayo. Niyakap ng pangkat ng Pilipinas at ng mga kabataan ng 5 bansa ang isa't isa, tumulo ang luha. Ang 100 taong sumpa ay natapos na. Ang lagusan ng Diwata ay naging lagusan ng pag-asa. Ginawa ni Leo Mangubat ang huling hampas ng martilyo at inukit sa dingding ang mga salita. Ang paglalakad ng magkasama ay magiging daan. Ang mga salitang iyon ay inukit sa 7 wika: Filipino, Russian, Kazakh, Uzbek, Kyrgyz, Tajik, at Turkmen. Sa mismong sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang sigawan mula sa labas ng tunnel. 10,000 lokal na tao ng 5 bansa ang nagtipon doon. Pilipinas, Pilipinas. Sumigaw sila sa Filipino. Naghanda si Mara Alcantara ng isang espesyal na kaganapan, sabay-sabay na binuksan ang lahat ng lighting system sa buong ruta. 470 kilometro ang sumikat sa gintong liwanag, napakaliwanag na makikita mula sa kalawakan. Nagulat ng live ang isang reporter ng BBC. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang tanawin. Nasasaksihan natin ang pinakanakakaantig na sandali sa kasaysayan ng tao, sabi ni Benito Lopez sa akin. Ngayon, ang paghihirap ng mga nakaraang henerasyon ay sa wakas ay nalunasan na. Ang kalsada na pinilit silang puntahan talabang puntataon na ang nakakaraan. Ngayon, ang kanilang mga inapo ay makakalakad ng malaya. Idinagdag ni Tito de la Cruz. Ang kalsada ay hindi lang kalsada. Ito ay isang tulay na nag-uugnay sa pagkakasundo, kapayapaan, kinabukasan, at pag-asa. Pinalipad ni Jason Guevara ang drone para kumuha ng aerial view. Isang dambuhalang kalsada na tumatawid sa disyerto na sinisinaga ng sunset glow. Pagkatapos ng inauguration ceremony, dumating na ang oras para tuparin ni Leo Mangubat ang kanyang pangako. Ngayon, magsisimula tayo ng isang talagang mahalagang trabaho. Nagpasya silang magtatag ng mga universidad ng sabay-sabay sa mga kapital ng 5 bansa. Ang gobyerno at mga negosyo ng Pilipinas ay buong pusong sumuporta. Mas mahalaga ang software kaysa sa hardware. Kailangang sanayin ang mga tao para magkaroon ng kinabukasan. Nang ipahayag ang balita tungkol sa pagtatatag ng universidad, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Ang bilang ng mga application ay lumampas sa 10,000. Gusto rin naming maging tulad ng Pilipinas. Gusto naming matuto ng teknolohiya para mapaunlad ang aming bansa.
Sa unang opening ceremony, isang nakakaantig na tanawin ang naganap. Tinanong ni Leo Manggubat ang isang representative student. Bakit mo pinili ang paaralang ito? Sumagot ang dalagang Kazakh na nagngangalang Aigul. Ang lola ko ay Pilipino. Ginugol niya ang kanyang buhay sa ilalim ng diskriminasyon. Ngunit ngayon, iba na ang lahat. Ipinagmamalaki kong apo ako ng Pilipino. Gusto ko ring mamuhay ng matapang at may kumpiyansa tulad niya. Ang mga klase ay napaka-espesyal. Theory at practice nang magkasabay. Binibigyang halaga ang actual experience. Nagturo si Mara Alcantara tungkol sa artificial intelligence. Ang teknolohiya ay kasangkapan lang. Ang mahalaga ay ang tao. Ang AI ay para sa serbisyo ng tao. Nagturo si Benito Lopez tungkol sa geology at environment. Kailangang intindihin ang lupa para makapagdisenyo ng kinabukasan. Ang pag-unlad na naaayon sa kalikasan ang sustainable development. Nagturo si Tito de la Cruz tungkol sa safety at crisis management. Walang mas mahalaga kaysa sa buhay ng tao. Ang simula at katapusan ng lahat ng proyekto ay safety. Nagturo si Jason Guevara tungkol sa drone at robotics. Ang kinabukasan ay ang panahon ng koneksyon sa langit, lupa, at dagat. Lahat ng naiisip mo ay maaaring maging totoo. Pagkatapos ng 6 na buwan, nagtapos ang unang batch ng mga estudyante. Agad silang isinama sa trabaho sa lugar. Nagsimula na ang Phase 2 ng Philippine Silk Road Project. Ang paggawa sa buong 8,500 kilometro na isang smart road. Ang mga nagtapos ay aktibong sumali. Oras na para magtayo tayo. Ang kanilang sigasig at kakayahan ay nakakagulat. Ang trabaho na inabot ng 1 taon sa pangkat ng Pilipinas, natapos nila sa loob lamang ng 6 na buwan. Nalampasan na ng mga estudyante ang kanilang guro, sabi ni Leo Mangubat ng may pagmamalaki. Ang mas nakakagulat pa ay ang ripple effect. Ang mga nagtapos ay bumalik sa kanilang sariling lupain at nagsimulang magtatag ng maliliit na kumpanya. Ang mga startup ay tumubo na parang kabute. Kaya rin namin. Kung kaya ng Pilipinas, kaya rin namin. Isang startup wave ang sumiklab sa Central Asia. Sa loob lamang ng 1 taon, may isang startup ang ipinanganak, kasama na ang isang technology unicorn. Iyon ay isang logistics platform company na tinatawag na SilkTech na itinatag ng isang kabataang Uzbek, isa sa mga unang nagtapos. Ang mga guro naming Pilipino ay hindi lang nagturo ng teknolohiya, kundi nagturo rin ng lakas ng loob na humamon at ng diwa na huwag matakot sa pagkabigo. 3 taon na ang nakalipas, bumalik ako sa Central Asia. Lahat ay nagbago sa hindi kapanipaniwalang paraan. Ang lagusan ng diwata ay naging lagusan ng buhay. 10,000 sasakyan ang dumadaan araw-araw. Ang mga tren ng kargamento ay patuloy na tumatakbo. Ang logistic flow ay tumaas ng 500%. Ang economic growth rate ay lumampas sa 10% bawat taon. Ang mas nakakagulat pa ay ang pagbabago sa lipunan. Ang mga kabataan ng 5 bansa ay malayang naglalakbay, nagtatrabaho, at nag-aaral. Nandyan pa rin ang mga hangganan, ngunit ang mga hadlang sa loob ay nawala na. Nagkita kaming muli ni Leo Mangubat. Siya ngayon ay development consultant para sa Central Asia. Nagsisisi ka ba? Namimiss mo ang malaking yaman. Yaman? Nakatanggap na kami ng sapat. Ang tiwala, pagkakaibigan, at pagmamalaki, iyan ang mga bagay na hindi mabibili ng pera. Ang Philippine Silk Road Technical University ay isa na ngayong leading technology university sa Asia. 3,000 graduate ang nagtatrabaho sa buong Central Asia. Ngayon, sila na ang nagtuturo sa amin, tumawa si Mara Alcantara. Ang estudyante ay lumampas sa guro. Iyan ang tunay na edukasyon. Ang pinakanakakaantig ay ang pagbabago ng komunidad ng Filipino descent. Pagkatapos ng 40 taon ng pagkawala, sila ngayon ay mga kumpidenteng mamamayan na ng Central Asia. Naglilingkod sila bilang tulay sa pagitan ng Pilipinas at Central Asia. Hindi na kami isang malungkot na kasaysayan, sabi sa akin ng isang Filipino third generation. Ngayon, kami ay isang mapagmataas na kinabukasan. Ngayon, ginanap ang anniversary celebration ng Philippine Silk Road. Ang heads of state ng 5 bansa ay naroroon at dumating din ang Pangulo ng Pilipinas.
3 taon na ang nakakaraan, nagkaroon kami ng isang maliit na pangarap, sabi ni Leo mangubat sa celebration. Ang pangarap na gumawa lamang ng isang kalsada. Ngunit ang nilikha namin ay hindi isang kalsada. Ito ay kinabukasan. Ito ay pag-asa. Ito ay isang bagong mundo. Ngayon, ang kalsadang ito ay hindi sa Pilipinas at hindi rin sa Central Asia. Ito ang kalsada ng buong sangkatauhan. Ang paglalakad ng magkasama ay magiging daan. At sa kalsadang iyon, lahat tayo ay magkakaibigan. Nang matapos ang talumpati, 10,000 tao ang tumayo at nagpalakpakan. Sumiklab ang mga fireworks sa kalangitan. Ang mga national flag ng 5 bansa at ang pulang watawat ng Pilipinas ay sabay-sabay na iwinagayway. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang isang tunay na superpower ay hindi isang bansa na nananakop ng lupain, kundi isang bansa na sumasakop sa puso ng mga tao. Ang ipinakita ng maliit na bansang Pilipinas ay iyon, ang pusong hindi nakakalimot sa natanggap at nagbabalik ng mas malaki. At ang karunungan ng pagwawagi sa pamamagitan ng kooperasyon, hindi kompetisyon. Ang Silk Road na ito ay hindi lang isang kalsada. Ito ang kalsada ng pag-asa na sumira sa 100 taong sumpa at nagbukas ng isang bagong siglo. At sa kalsadang iyon, ang bakas ng mga Pilipino ay mananatiling malinaw na nakaukit. Ano sa palagay mo ang kwento ni Antoine Del Fuego, ang Pranses na infrastructure analyst na direktang nasaksihan ang Philippine Silk Road Project? Ang kwento tungkol sa mga Pilipinong inhinyero na nagsimula sa 5 lamang ang nagpabago sa buong Central Asia. Hindi lang sila nagbukas ng kalsada, kundi binago rin nila ang kasaysayan at lumikha ng kinabukasan. Lalo na, ang imahe ng sakit ng mga Pilipinong manggagawa. 80 taon na ang nakakaraan, na nalunasan ng kanilang mga inapo ay nagbigay ng malalim na damdamin. Ang kuwentong ito ay hindi lang isang talaan ng nakaraan. Ito ay kuwento tungkol sa ating mga Pilipino, na tahimik na nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo sa mismong sandaling ito. Upang mas makilala ang kapangyarihan ng Pilipinas sa pandaigdigang larangan, pakishare ang video na ito ng malawakan. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like, at lalo na, pakishare ang video na ito upang magpadala ng pampatibay loob sa ating mga kababayan at manggagawa na naghihirap sa ibang bansa. Sa susunod, babalik kami na may mas nakakaantig na mga kwento. Salamat at paalam.